Gandang hayop sa umaga. Ito po ulit si Doc Bernice. Ang maulan na umaga ngayon. So, ano ba ngayon? Thursday? So, ang barangay natin ngayon ay Barangay Ibabaw Bana. Kami magpupurga uli ng as usual ruminants. Pag sinabing ruminants, lahat ng kumakain ng dabo, baka, kalabaw, kambing, tupa. So, nadala kayong notice nung Martes na kausap ko si Kapitana. So, hopefully marami tayong mga purga ngayon. Itong ulan naman kasi na to staggered naman to. Kahit maulan ngayon, mamaya hinto uli siya. So, sana makapagpurga tayo ng maraming kambing, baka. Ayan. So, ang topic natin ngayong umaga, Doc, paano ko malalaman na may sipon yung aking alagang hayop? Okay? So, ang pinaka number one, okay, bago ko pala ipagpatuloy, pag di pa kita subscriber, pa-subscribe naman below, saka yung notification bell para ma-update ka sa mga upload kong new uploads. So, ang tanong, Doc, paano ko malalaman kung may sipon ang aking alagang hayop? Okay, so dun tayo sa pinaka common na halos lahat meron sa aso. Pero general naman yan, kahit anong hayop, ganito naman yung mapapansin natin. Siyempre, number one, basic, tumamlay yung kain nila. Okay, bakit nga ba tumatamlay yung kain ng mga aso? Okay, kasi pag may sipon, siyempre, barado yung ilong, ganyan, sa tao din, yung aroma o yung amoy ng pagkain, para sila ay gagana kumain, ay hindi na nila naamoy yun. So, yun, number one, tumatamlay. Saka pansin nyo, di ba, pag may sipon tayo, ayun, di nga natin naamoy yung aroma ng pagkain, natural, tatamlay. Kasi pag naamoy mo yung aroma, karaniwan yan, lalo pag masarap, pansin mo, magtutulo yung laway mo, di ba? Ayun, gutumin ka na noon. So, yun yung unang reason na may sipon yung ating aso. Siyempre, hihina siyang kumain, tatamlay. Okay, number two, ito yung karaniwang na-observe ng mga nagpapagamot sa akin, sa amin sa opisina, sa aming mga vet doon. Yung nagsusuka daw ng malagkit na yelo o puti, yun. Ibig sabihin nun, maplema siya. So, naturally, may sipon siya. Okay? So, yung pangatlong ma-observe natin sa may sipon, ito yung karaniwang tinitingnan namin, lalo pag nasa medyo palala na siya, ay tuyo yung ilong. Okay? So, gaya ng mga binanggit ko sa mga unang videos, sana napanood nyo rin, yung hayop, general to, pagka tuyo, abnormal yon. Okay? So, pag basa yung ilong, normal yon. Okay? So, pag may sipon, tuyo. Kasi, yun lang yung part na may sweat glands. O ibig sabihin, dun lang nagpapawis yung mga hayop. Kaya pagka halimbawa wala tayong nakitang pawis na sa kanila, lalo pag tanghali, mainit, dry, tuyo, may problema. Most likely yun may sipon. Karaniwan siya, may sipon. Hindi lang naman sipon, minsan may mga viral na infection kagaya nung kilalang peste, halos kumakalat yung canine distemper, ayun, tuyo din yung ilong. So viral yun. Okay? So yun yung pangatlo, tuyo yung ilong. So may sabihin may sipon yun. Then yung pinakalas, ito pagka malala na, talagang marami ng bakteryang pumasok dun sa katawan ng aso. Medyo di natin siya nadala agad sa vet o di natin siya nabigyan ng gamot. May muta. Ayun, maliban sa tuyo yung ilong, mauna, tapos may muta na yung aso nyo. Ayan, so pag may muta kasi, ibig sabihin ilang araw na, karaniwan 5 to 7 days na. So medyo malala na. Kaya ayun, kailangan ng tutok talaga dun sa aso. Okay? So pag napansin natin may sipon yung aso natin, lalo pag nagsisimula pa lang, maganda kung ito, sabihin ko na lang din, common to sa, alam naman natin, yung SMP, isang brand ng gamot, very common siya mula pa nung bata ako. SMP, tetracycline ng generic nun.
So yun, binibigay ng mga tao yun, hindi lang naman sa aso, sa manok yun, very effective din daw. Ang tip ko lang doon sa SMP, dapat at least man lang pinakamababa 5 days, na at least twice a day man lang. Yung iba kasi pag nagbigay ng antibiotic, kasi kailangan reseta yun sa agrivet siya, 2 days lang. Pag nakita may improvement, 3 days. So dapat tapusin natin siya ng hanggang 5 days. Tsaka isa pa palang tip ko, yung antibiotic kasi hindi siya yung pagka binibigay mo ngayon, mamayang hapon, epekto na siya. Ang pinakamababa na makakapansin nating pagbabago yung sa alaga natin, mapaano man yan, 2 araw na makakakita tayo ng ginhawa sa kanila. Kaya pansin nyo sa ospital ng tao, diba, at least minimum 2 days dati. Sa PhilHealth yan. May kuha ng PhilHealth. May ano ba yun? Merong ano ba yun? Sige, ano ka, saan ka ba pupunta? Kakanan ka? Ayun. So dapat lagi nating hindi naman monitor, kahit pa paano tinitignan natin yung ating alagang hayop lagi kung anong status nila. Ayun, yung number 1, ulitin ko recap tayo. Number 1, kain. Number 2, yung may plema na nilalabas. Number 3, yung tuyo yung ilong. Then number 4, yung may muta, yung makapal na yung muta. Ibig sabihin super lala na yun. Okay, so yun lang ang sagot dun sa tanong kung paano natin malalaman kung may sipon. Huwag natin pabayaan. Minsan syempre napupunta rin na pag lumala, napupunta sa ubo. Okay, so maraming salamat. Gandang hype sa umaga. Ito po si Doc Bernie.